Hello, my dear. My dear Pisces, second half of June 2024. Second half, this is from June 16 hanggang sa katapusan. General reading. Titingnan natin mga my dear Pisces kung ano mga eksena at kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa yung second half of June 2024. Last 3 shuffle na lang tayo mga my dear. Last 3 shuffle. Tapos, cut na natin into 3. Tapos, konting cleansing tayo, my dear, by simply tapping yung ating cards. Last shuffle na lang ito. Cut na natin into 3. Okay, my dear Pisces. Hanapin na natin ang iyong 8 cards. Pisces. Second half of June 2024. Second half. Pisces. Okay, ayun na yung first card mo, my dear. We have here the energy of High Priestess. Okay? So, paglabas, my dear, ng High Priestess, I think meron kang mga katanungan or mga agam-agam, mga bumabagabag sa iyo, my dear Pisces, na mabibigyan na ng kasagutan sa second half of June 2024. Okay, hanapin natin ang kasama ni High Priestess. Okay, tingnan natin. Ang kasama ng ating High Priestess ay si... Eto daw. Sino to? King of Wands. Okay. Yung mga bagay na gusto mong mangyari, my dear. Okay? Yung mga minamanifest mo. Kasi yun naman ang energy ni King of Wands. So, if just in case, my dear, lately, parang pakiramdam mo na yung mga bagay na gusto mong mangyari ay hindi na mangyayari o hindi na matutupad, charan! Second half of June 2024, eto na, my dear. Okay? Binibigyan ka na ng mga sign or binibigyan ka na ng mga clue, binibigyan ka na ng mga idea, posibleng binibigyan ka ng mga idea kung paano matutupad yung mga bagay na gusto mong mangyari sa energy ng High Priestess at saka ng King of Wands. Nakukuha ko rin dito yung energy ng accomplishment. To the point na meron kang madidiscover or meron kang malalaman na connected sa yung mga manifestation or gustong mangyari sa buhay. I can feel dito pa lang sa dalawang card na to, my dear Pisces, na meron accomplishment na mangyayari sa second half of June. Posibleng confirmation or accomplishment. Okay? So, hanapin na natin, my dear, yung kanyang kasama ng ating High Priestess and King of Wands. Tingnan natin, my dear. Kasama ng ating... dalawa yung nahulog, my dear. Pero hindi muna natin sisilipin yung nasa likod. Ito muna tayo. We have here the 5 of Cups. Okay? So, makikita mo si 5 of Cups. Malungkot si 5 of Cups. Kasi natapon yung 3 cups. Pero, meron naman siyang 2 cups sa likod. Okay? So, ang nakukuha ko dito is konektado sa mga paghihirap mo, my dear Pisces, sa mga bagay na posibleng hindi magandang nangyari sa'yo in the past, okay? Konektado sa mga sakripisyo mo, my dear, mga paghihirap mo, okay? So, I think parang lilingon, ililingon or parang babaliin. Joke lang. No, ililingon, my dear, ng second half, wag naman babaliin, 'di ba? Mamaya 'di ba yung iyong leeg, no? Parang ililingon ka, my dear, ng second half of June na, oy, Pisces, ito meron kang 2 cups pa dito sa likod. Okay? Meron pang reason para mag-move forward ka. Parang ganun. So, nakukuha ko dito is, hina-highlight ng second half of June, my dear, yung mga bagay na magaganda para mag-proceed ka. No? Kasi posible, my dear, na itong energy ng 5 of Cups, ito yung nangyayari sa iyo. Masyado ka nalulungkot sa mga bagay na nangyari in the past. Posible, my dear, na nagkakaroon ka rin ng mga self-doubt sa sarili mo. Okay? Tingnan natin yung kasama. We have here the energy of the devil. Okay? So, dito sa combination ng dalawang card na to, kuhang-kuha ko, my dear, yung energy na maraming nangyari sa iyo sa past na hindi maganda. Ang energy din ng devil is energy din ng third party or mga hindi magagandang mga bagay na posibleng nangyari sa iyo in the past. Pero sinasabi, my dear, dito sa set ng cards na to, my dear Pisces, na
inaalis ka doon sa negative na energy na yon. Parang hindi masyadong highlighted yung mga bagay na yon, kung ano may mga bagay na nangyari in the past. Hindi na yun masyadong mahalaga. Mas hina-highlight, my dear, ng second half of June na Pisces, meron pang 2 cups na nandito sa likod mo. Ibig sabihin, pwede ka pang magpatuloy sa buhay. Pwede mo pang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Yun ang sinasabi dito, my dear. To the point na meron ditong High Priestess, tapos ganito yung mga sumunod na card. Posible din, my dear, na baka meron kang malaman na mga energy sa paligid mo na nagko-cause din o nagtitrigger nitong negative energy na to, which is yung energy ng devil. So, wag ka na magtaka kung bigla ka magkakaroon ng awakening o ng enlightenment, my dear Pisces, na si ganito, ganyan, parang ito yung nagtitrigger sa akin, or siya yung nagdudulot kung bakit ako nagkakaganito, or bakit parang minamalas yata ako, parang si ganito yata yon or si ganyan yata yon. So, yun ang nakukuha ko dito, my dear. So, wag ka nang magtaka, my dear, kung bigla kang makakaramdam ng mga ganon na parang gusto mong umalis or umiwas sa isang tao kasi nga nararamdaman mo nagre-release siya ng negative energy, or parang hindi siya masaya sa mga accomplishment mo, o siya yung nagtitrigger ng mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Or baka ginagawang ka rin yan ng mga negative na energy like cheating, backstabbing energy, ganyan. But yung overall, my dear, na energy nitong 4 na card na to is yung parang hina-highlight lang talaga, my dear, na hindi masyadong mahalaga kung ano yung mga nangyari sa'yo na hindi maganda. No? Hindi masyadong ano yun. Kumbaga, wag ka mabuhay dyan. Lumingon ko, my dear, sa likuran mo at meron pang 2 cups, meron pang mga magagandang opportunity na naghihintay sa'yo. Okay. So, clarify natin, my dear Pisces. Okay, clarify. Paki-clarify po yung ating High Priestess para sa ating mga my dear Pisces. Okay. We have here the energy of Hierophant. Okay. So, this is a blessing para sa iyo, my dear, ng ating buong may kapal. Dinadaan lang niya sa energy ng second half of June. Pero it's about time, my dear, na umalis ka doon sa negative energy or sa dark na imahe ng nakaraan at i-embrace mo kung ano yung nasa future, okay? Kasi napakalakas ng energy nitong dalawang ito, my dear. So, ibig sabihin, yung mga nararamdaman mo or mararamdaman mo, my dear, sa second half of June is hindi siya joke. Posibleng nararamdaman mo yan kasi that is a message galing sa ating universe, galing sa ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa. Sinesend niya sa'yo yan for you to wake up, para magising ka, my dear Pisces, na it's just a total waste of time na nag-spend ka ng energy mo sa ganitong lugar, or nabubuhay ka pa rin sa past, or nakakapit ka pa rin sa energy ng past, or inahayaan mong pumasok tong ganitong energy sa buhay mo. The universe, o ang ating buong may kapal, my dear, na may likha ng langit at lupa, tinutulungan kanya to see kung saan mo ilalagay yung iyong energy, which is super, super nice, okay? Kasi posibleng nai-stuck ka, or baka merong tao na gusto niya talagang ma-stuck ka lang dun sa sitwasyon na yon. So, itong energy na to, it is a process, my dear Pisces, na mag-move forward ka na sa mas maganda pang buhay. Mas maayos, mas tahimik na buhay. Okay? Kasama ng ating King of Wands. Last 3 cards na lang tayo, my dear Pisces. Last 3 cards. Clarification ng ating King of Wands para sa ating my dear Pisces. Second half of June. Ang dami nito, my dear. So, babasahin ko na yan. Lahat yan. Ilalatag ko na lang yan. Pag nagsobra, my dear, ng card, I will consider it as a bonus card. Okay, so ang magiging partner ng ating King of Wands is the Eight of Wands. Okay? So, mabilisan to, my dear. No, hindi mo mamamalayan na bigla na lang nangyayari yung mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? Mabilisan lahat ng changes, mabilisan lahat ng mga eksena sa buhay mo. If you are looking for a job, magkakaroon ka ng job. If you are looking for a stable na buhay, magkakaroon ka ng stable na buhay. Mabilisan to, my dear, kasi nararamdaman mo na, my dear, kung saan may problema sa buhay mo, kung saan ka nagkakamali, sino yung nagkukos ng pagkakamali, sino yung nagkukos ng blockage, no? Kaya, automatic, biglang mag-bloom or biglang mag-change, my dear, yung buhay mo. Yun ang nakukuha ko dito. If you have a business, biglang dadami ang client. Ang ganda ng energy, no? Kung naghahanap ka ng work, makakahanap ka ng work. Okay?
Kasama niya, my dear, is the Eight of Cups. Okay? So, ang Eight of Cups is more on pagtalikod. Okay? Sabi ko nga sa iyo, my dear, nag-joke pa nga ako kanina, babaliin yung liig mo, pero it's just a joke, no? Iikot lang, my dear, na huwag ka nang tumingin dyan sa tatlong cups, tumalikod ka na, halika na dito, marami pang mangyayari sa'yo, huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Eh, kung makikita mo si Eight of Cups, tumatalikod siya. And yun ang eksaktong mangyayari sa'yo sa sa second half of June. Mangyayari sa'yo sa Eight of Cups. Mangyayari sa'yo sa second half of June. Tatalikuran mo yung mga negative na nangyayari sa buhay mo or toxic na tao, no? And dahil doon mag-activate yung changes sa life mo. Dito, my dear, is the energy of Hermit. Mas makikita mo na, my dear, posibleng meron mga pagsisisi, pero mas makikita mo na, my dear, na okay, waste of time dito. Maganda si Hermit. Minsan nga lang ma-emote nga lang at madrama tong energy. Kasi Devil, nag-shine yung light ni Hermit kay Devil. So, huli ka, di ba? Ikaw pala yung nagiging blockage ko. Ikaw pala yung nagkukos ng negative na energy. But, malungkot, kasi posibleng malapit sa puso mo to or posibleng close sa'yo, pero that's the way it is, di ba? Ganun talagang buhay. We have here the Ace of Sword. Bonus card to, my dear. Sabi ko sa'yo, gagawin kong bonus card to. Ang Ace of Sword is more on sacrifice. More on big change, my dear. Malaking sakripisyo, malaking pagbabago, at posibleng hindi din bukal sa loob mo. Or mahirap din i-execute, mahirap gawin sa buhay mo. Pero, ganun talaga ang buhay, my dear Pisces. Kailangan natin minsan gumawa ng mga pagbabago sa buhay natin. Lalo na, my dear, kung nasa old ka or nasa old system ka, old doing ka, tapos wala naman nangyayari sa iyo. You keep on doing the same thing over and over. Wala naman nagbabago sa buhay mo. Kaya siguro, my dear, mismo ang universe na ang gumawa ng paraan. Mismo yung buong may kapal na, my dear, ang gumawa ng paraan para makaalis ka sa ganong sitwasyon. Okay? Bottom deck of the card, hidden message is the Seven of Wands. Yun lang. Paglalabanan mo to, my dear. Hinihila ka na ng buong may kapal na Pisces. Eto, dito ka nagkakamali. Eto yung blockage. Ito. Kaso, Seven of Wands is defensive energy. Okay? Posibleng you will be very denial. Nasa harapan mo na, my dear, yung ahas. Tutukain ka na lang. Ayaw mo pa. Ayaw mo maniwala. Ang kalaban mo dito, my dear, is yung iyong puso. No? Pero, sana ma-realize mo, my dear. 'Di ba? Kung meron ba nagbabago sa buhay mo, meron bang big changes sa buhay mo, 'di ba? Mahirap to, my dear. I can feel yung struggle para magawa to. Pero once na ma-overcome mo to, my dear, at magawa mong tumalikod sa energy ng negative energy, I promise you, my dear Pisces, tuloy-tuloy na ang, 'di ba? Tuloy-tuloy na ang blessing, tuloy-tuloy na ang change, tuloy-tuloy na ang transformation. Okay? So, my dear Pisces, yan ang reading mo para sa yung second half of June 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.